Kristo. Kami po ni Father Godwin ay magkababayan galing sa Pateros. Kaya ako naririto, iniwanan ko ang aking mga tungkulin sa Dagupan sapagkat ito pong imbitasyon ni Father Godwin ay ibinigay niya sa akin 25 years ago. Una pa ho siya sa lahat ng una. At kaya ako naririto ay sapagkat gusto kong sabihin kay Father Godwin na kahit sana saan tayo dalhin ng Panginoon, ang Panginoon ang kasama natin. Di ko inisip 25 years ago na ako ay dadalhin ng simbahan sa Dagupan. At natitiyak ko hindi rin inisip ni Father Godwin na sa pagdiriwang ng September 8, 2024, siya ay kura para ko ng Mary, Mirror of Justice. Pero alam lahat yan ng Diyos. Hindi ko rin po alam 25 years ago na ang September 8 ay papatak sa araw ng linggo. Hindi ko rin alam 25 years ago na ang salita ng Diyos ay magsasalita sa atin sa isang natatanging paraan. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ang sinasabi ng Mary, Mirror of Justice Parish sa Silver Jubilee ng pagkapari ni Father Godwin? May bingi sa gospel. Ang bingi ay hindi makarinig. At ang ginawa ng Panginoon ay binalik ang kanyang pandinig. Tanong ko po sa inyo, kapag binalik ng Panginoon ang ating pandinig, dapat ba nating marinig na ang lahat? Ang totoo, binibigyan tayo ng Panginoon ng tenga, hindi lamang para makarinig, kundi para maging bingi din sa mga hindi natin dapat pakinggan. May utal, may pipi sa Ebanghelyo. Hindi siya makapagsalita, at hindi siya maintindihan. Hindi po siya ng Diyos upang makapagsalita. Ang tanong ko sa inyo, binigyan tayo ng kapangyarihang magsalita. Dapat bang palagi kang nagsasalita? Ang sagot ay hindi. Kasi kailangan mo ring tumahimik. Kasi hindi ka mabubuhay na 24/7 nagsasalita ka. Kailangan ka ring maging pipi. Kailangan ka ring mag-alinlangan sa iyong sasabihin. Kailangan ka ring mautal sa iyong isip para hindi ka agad magsalita, sapagkat ito ay biyaya din ng Diyos. At ito yung misteryo ng pagkapari ni Father Godwin. Tinawag siya ng Diyos. Dati bingi yan, pero narinig niya ang tawag ng Diyos. Pero nung tinawag siya ng Diyos at narinig niya ang tawag ng Diyos, sinarhan din ng Diyos ang kanyang tenga upang hindi na pakinggan ang tukso, hindi na pakinggan ang kahinaan, hindi na pakinggan ang akit ng kasalanan sapagkat yon ay kasama sa pagiging pari. Binigyan siya ng kapangyarihang magsalita at sa loob ng 25 taon, maraming parokya, maraming seminarista ang naging pari dahil sa kapangyarihan ng kanyang pagsasalita. Subalit, ang pari ay hindi palaging nagsasalita, sapagkat ang kapangyarihan ng salita ay nakaugat sa katahimikan ng salita. Hindi tayo maaaring magsalita ng magsalita, sapagkat ang salita ng salita ay baka wala na talagang sinasabi. Sapagkat kapag pinakikinggan natin ang lahat, pati na ang boses ng demonyo, pati na ang boses ng tukso, pati na ang boses ng kahinaan, ay baka lumakas ng lumakas ang boses ng kahinaan at tukso at demonyo, hindi na natin marinig ang tunay na tinig ng Diyos. At ito ang ipinagdiriwang natin, 25 years of priesthood. Na sa loob ng 25 taon, binuksan ng Diyos ang tenga at puso ni Father Godwin upang marinig ang kanyang salita. Binuksan ng Diyos ang kanyang dila at bibig
upang gamitin, upang ang salita ng Diyos ay maunawaan at matanim sa puso ng bayan ng Diyos. Subalit, hindi po ito ang buong kwento ng 25 years. At alam ni Father Godwin ang totoong-totoo. At alam ng lahat ng pari ang totoong-totoo. Na ano yon? Na dumarating sa yugto ng buhay ng pari na talagang hirap na hirap ka nang makinig sa Diyos sapagkat parang hindi ka na kinakausap ng Diyos. At parang meron ng ibang nakakarinig sa iyo na hindi naman Diyos. Subalit nagsasabi sa iyo, ang galing-galing mo. Nagsasabi sa iyo, ang lakas-lakas mo. Nagsasabi sa iyo, ang husay-husay mo. At yung bulong na yon, maaaring marinig. At sa halip na magsalita at tumahimik, ay mas madali pa sa atin na magsalita nang wala namang laman. Mas madali pa ang magsalita nang hindi pinag-isipan at pinag-aralan. Mas madali pa ang magsalita na para lamang huwag masabing bakit wala kang sinasabi. At kapag dumating ang pagkakataong iyon, ito ang pangalawang dahilan kung bakit may Jubilee. Ang Jubilee ay hindi lamang sa mga mataginting na oo sa Panginoon. Ang Jubilee ay para din sa paghingi ng kapatawaran sa mga lihim na hindi, sa mga lihim na ayoko na, sa mga lihim na pagod na ako, sa mga lihim na iba na lang ang gagawin ko. Ang Jubilee ay para sa mga yes araw-araw. Subalit ang Jubilee ay para din sa mga no na hindi natin ginawa. At nang dumating na nga ang panahon na nagsasalita sa halip na tumahimik, at nung dumating na nga ang panahon na mas malakas na ang tinig ng demonyo kaysa sa Panginoon, mas malakas na ang tinig ng kasalanan kaysa sa kabanalan, ano ang pinanghawakan ni Father Godwin sa loob ng 25 taon? Hindi ang husay ni Godwin, hindi ang ugali ni Godwin, hindi ang lakas ni Godwin, kundi ang awa ng Panginoon kay Godwin. Sa huli, ang ipinagdiriwang natin ay hindi championship ng pagiging mabuting pari. Ang pinagdiriwang natin ay hindi yung napakahusay ng ating silver jubilarian. Ang hinihingi natin ng tawad ay hindi lamang yung pagkakamali sa maling paggamit ng salita o kaya ay sa maling gamit ng tainga. Ang ipinagdiriwang natin ngayong umaga ay awa ng Diyos. Awa lang talaga ng Diyos. Kung bakit ako obispo sa Dagupan, kung bakit pari si Father Godwin sa Maynila, awa na talaga ng Diyos. Kung bakit tayo humihinga pa hanggang ngayon, awa na talaga ng Diyos. Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ginugunaw ang mundo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa taingang nakakarinig. Subalit, hipuin nawa ng Diyos ang ating tainga upang huwag na nating pakinggan ang hindi dapat pakinggan. Salamat sa Panginoon sa biyaya ng dila at labi upang makapagsalita. Subalit, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, turuan po ninyo kami ng ginintuang halaga ng katahimikan, na paminsan-minsan mautal ang aming isip at hindi na magsalita, sapagkat ang inyo pong pagsasalita sa amin ay magaganap lamang sa katahimikan ng panalangin. At kung sakaling kami litong-lito na, kung sakaling litong-lito na kami at hindi na namin alam ang sasabihin, kung opo o hindi o opo, kapag kami litong-lito na, tutuloy pa ba o bibigay na? Kapag kami litong-lito na, itutuloy ko pa ba ito o mag-iiba na ako ng landas? Ang aming tiwala ay nasa inyong awa, Panginoon, at ang awa nawang ito ay maging sapat na upang ipagpatuloy ang aming bukasyon. Father Godwin,
Salamat sa pakikinig. Pakinggan mo lagi ang Diyos. Salamat sa pagsasalita at salita lamang ng Diyos ang ating ituro. At kung sakaling manghina, makalimot, madapa, masugatan, bumangon at magtiwala at sabihin, sa awa ng Diyos, ako ay magpapatuloy. Sapagkat walang hindi magagawa ang nagtitiwala sa awa ng Diyos.